Uy, Cheryl, thank you so much sa pagbisita ha. Nag-enjoy talaga ako buong araw, promise. Welcome, Beb, at salamat naman sa pagpapatuloy mo sa akin ha. Una na ako ha, bye! Bye, ingat! Shucks, malilate na ako sa pupuntahan ko. Nasaan na ba kasi yung kwintas ko? Dito ko lang yun nilagay eh. Wow, babe! Ang ganda naman nito! Bagay sa akin. Joke! Over naman sa judge. Ba't naman niya kukunin yun, di ba? Tsaka friend ko yun eh. Bala na nga. Di ba? Feeling ko nga magjowa na sila eh. Tingin mo. Siguro. Babe, pabantay nga muna nitong bag ko. CR lang ako. Go, babe. I'm here na. Babe, punta na ako dun sa may counter. Magbabayad na ako. Ikaw ba? Una ka na, babe. Sunod ako. Teka, nasan yung cash ko? May cash akong dala. Hindi kaya... Pero imposible eh. Imposible talaga. Kaibigan ko siya eh. Ay, ang ganda naman ng prene ko! In fairness. Teka. Kwintas ko ba to? Hello, Cheryl? Nakita ko kasi yung story mo eh. Huwag kang magagalit ha, pero umamin ka nga sa akin. Kwintas ko ba yung suot mo? Babe, sorry ah. Siguro baka naiinggit lang ako kasi meron kang mga bagay na hindi ko mabili. Yung kwintas na kinuha ko sa'yo, ganong kwintas kasi yung gusto kong regalo sa nanay ko eh. Kaso nga lang mahal, kaya hindi ko mabili. May mga damit din akong nakuha sa'yo kasi sa tuwing nakikita ko yung mga kapatid ko na lalabas, wala man lang silang magagandang damit na naisusuot. Babe, sorry ha. Kasi yung pera na nawala sa bag mo, ako din yung kumuha nun. Binili ko kasi ng gamot tsaka ng pagkain si tatay eh. Kasi noong mga panahon na yun, nasa hospital siya. 1 linggo na kasi siyang may sakit. Babe naman, sana nanghingi ka na lang or nanghiram. Babe, tutulungan naman kita hanggat sa kaya ko eh. Kasi kaibigan kita. Babe, wala talaga akong mukhang maiiharap sa'yo. At wala akong ibang masabi kundi patawad. Kasi sa kabila ng pagkakaibigan natin eh, nagawa ko pa yun sa'yo. Pero nangangako ako na kapag ako nakaluwag-luwag, maiibalik ko din lahat yun sa'yo. Alam mo, ang hirap naman talaga ilaban ng buhay tsaka ng mundo eh. Ang daming mga kasamaan, pagsubok, kahirapan. Darating talaga sa punto na idadapa ka ng mga yun. Pero sa kabila ng yun, kahit hindi na natin alam yung gagawin natin, piliin pa din natin lumaban ng patas. Magpakabuti kahit hirap na tayo sa pagdadala ng buhay. Masaya sa pakiramdam yung ganun eh. Basta lagi nating tandaan na walang masama sa paghihintay. May kapanahunan lahat ng hinihiling natin. Ayun ho. Ayan, magandang hapon po sa mga viewers natin dyan. Ano ho? Nandito po kami ngayon sa reunion ng aming pamilya. Kung makikita nyo, ayan ho ang mga handa naming pagsasalu-saluhan mamaya. Eto nga ho, yung baboy na kinatay namin kagabi. Tsaka yung, uy! Kuya Alfred! Kaway naman dyan! Live tayo! Yan, ayos! Ayan ho, ngayon, kasama po namin makikita nyo dito sa live natin sa Facebook yung kamag-anakan ho, mga angkan, mga pamilya, mga pamangkin ho. Ayan. Magkakasama po kami ngayon sa aming reunion ng pamilya. Anak! Nay, bakit? Matutulog muna ako saglit. Ikaw muna magbantay sa burol ng lolo mo, ha? Wag na wag mong iiwan yon. Dapat daw laging may kasama yon. Ha, bakit naman ay dapat laging may bantay? Pamahiin. Pag daw iniwan mo yung patay dun sa kabaong, papalitan daw yan ng puno ng saging ng mga engkanto. Sige, Nay.
Naantok na nga ako eh. O siya, sige na. Lolo, inaantok na talaga ako. Pasensya na. Matutulog muna ako saglit. 5 minutes lang, ha? Di naman siguro totoo yung mga pamahin na yan. Kanto. Sige. Oh, bakit walang bantay dito sa burol? Ang lolo! Lo! Lolo! Sinasabi ko na nga ba? Nay, bakit anyari? Wala na yung lolo mo. Ha? Wala na sa kabaong si lolo? Oh? Sabi ko naman kasi sa'yo, bantayan mo eh. Kukunin nyo ng mga engkanto at papalitan ng puno ng saging. Kasalanan na ng mga engkantong yan. Babanatan ko yung mga yan. Puno na lang ng saging na natira, lola. Oh, edi mabuti, Nay. Ha? Bakit? Edi iwas gastusin. Makakatipid. Wala na tayong ipapalibing. Nay, pasalamat nga tayo sa mga engkantong yan. Sila na bahala dun kay Lolo eh. O sige na, papakancel ko na yung lupang lilibingan ni Lolo. Hello? Cancel na po yung lupa. Hindi na po kami magkapalibing. Okay. Salamat. Tipid ng 50K. Lala. Init. Pabili. Ay, ano yung tutoy? Pabili nga akong soft drinks pa plastic na rin. Salamat. Init. Teka lang. Hirap naman buksan ng plastic na to. Dahil lang, hirap kasi buksan ng plastic. Ay. Hirap talagang buksan. Bata. Salamat ho. Hoy, Jepoy. Bakit? Alam mo, sabi sa akin ni Christian kahapon, takting yun, niyayabang ka ata nun eh. Ikaw daw yung kumuha ng mga itlog ng manok, tapos pinagbabato mo daw. Papayag ka nun, tapos sabi sa akin nung isang araw, ikaw daw yung nagsulat ng bototoy dun sa kotse ni Kuya Eman. Papayag ka nun? Kung ako hindi ako papayag dun, sasapakin ko talaga yun. Sinabi niya yun? Nasaan yun? Panapok talaga sa akin yun. Ayun, Jepoy, niyayabaan ka pa nun, isang araw pa yan eh. Kung ako sa'yo, talaga sasapain ko yan. Yabang-yabang niyan sa'yo eh. Hoy, Christian. Bakit? Ano yung pinagsasabi mo, ha? Isang itlog lang naman yung kinuha ko, ha? Tapos yung pototoy dun sa kotse ni Kuya Eman, inutos mo lang naman sa akin yun, ha? Yabang mo, ano yung pinagsasabi mo dyan? Ikaw nga umihi ka nga nang naglalakad eh. Tapos pinagbabato mo yung mga bubong dun eh. Yabang neto. Di ko naman sinabi yun. Sinungaling, kakaila ka pa. Sabi mo sa akin nung isang araw, ang asim-asim ni Jepoy, hindi pa nga naliligo, sabi mo. Dahilan ka pa dyan, panapok na lang. Hindi ko naman talaga sinabi yun. Ba't ayayabang nyo, porque dalawa kayo? Hindi ko naman talaga sinabi yun. Ang yayabang nyo, susumbong kayo. Hoy, Mike, Jun, Alex, may tanong ako, anong gagawin nyo kapag kayo na lang tao sa mundo? Dali, basta sasakay ako sa mga Ferrari, sa helicopter, tsaka sa mga eroplano. Tapos okay lang kahit ibangga ako kasi wala na namang mga pulis eh. Lalo sa akin, pupunta ako sa Star City tapos sasakyan ko lahat ng mga rides doon. Ikaw na nga lang mag-isa eh, sino magpipindot nun? Ayo nga. Yun na yung sa inyo basta ako wala namang makakakita sa akin, maguhubad ako.